Kim, ang ganda naman dito. Ay, oo naman, kuya. Alam mo ba, ito ang favorite kong restaurant. Ay, nako, Kim. Alam mo naman na walang katulong si nanay tsaka si tatay din sa mga booking. Kaya hindi ko magawa silang iwanan. Sabi ko kasi sa inyo, umuwi na lang kayo dito dahil kaya ko naman. Ayaw mo nga pala nanay eh, tsaka tatay eh. Mas ginusto nila sa probinsya kaysa dito sa Manila. O siya, kuya, ano ba gusto mong kainin? Kahit ano. Alam mo naman sa probinsya, hindi naman ako namimili ng pagkain doon. Sige, tatawag na ako ng waiter. Waiter! Waiter! Hi, good morning, ma'am, sir. Can we have the menu, please? Sandali lang naman, ma'am. Mali ata kayo nung napasukan. Sa kabilang kanto yung karinderya, hindi dito. Alam niyo nung mamahaling restaurant to, papasok kayo ganyan itsura niyo. Di ba kayo nahiya? Kim, ano ba yung mga tao dito sa Manila? Hindi mo lang siya pansinin. Ay, bakit? Hindi mo alam? Ano ka ba, taga-bundok? Hindi mo alam? Tingnan niyo nga, oh. Ang elegant ng mga taong pumapasok dito, tapos kayo lang yung ganyan ang itsura. Ang lakas ng loob niyo pumasok dito sa restaurant. Excuse me lang ha. Hindi porkat ganito yung suot namin, hindi na namin afford kumain dito. Bakit? May attire ba? Para kung gustong kumain dito, kailangan ba naka-attire pa? Of course, ma'am. Para babagay ho kayo sa restaurant namin. Hindi yung ganyan, oh. Parang namili lang kayo sa palengke niyan, eh. Ano ba yan? Ano yan? Paalisin na pala yun dito ngayon sa tagal kong kumakain dito. Ay, sure, ma'am. Ganun na po kasi patakaran ngayon. Kailangan maganda din yung attire mo kung papasok sa magandang restaurant. Hindi yung nakakahiya kayo sa ibang tao. Yeah. Kung ako sa inyo, lumipat na kayo ng ibang kainan. Doon na lang kayo kumain sa karinderya doon sa kabilang kanto. Miss, mawalang galang na po ah. Ganito po ba talaga sa Maynila? Tratuhin yung mga taong kagaya namin na taga-probinsya? Depende naman yan. Pero hindi ko naman need ng kahit anong opinions or sasabihin mo eh. Ang gusto ko lang naman, mag-ayos kayo ng sarili nyo kung papasok kayo sa restaurant na to. Oo, kasi tingnan mo. Tingnan mo doon sa kabilang table. Oh, ang gaganda ng suot, ang elegant. Diba? Tingnan nyo kayo. Parang naligaw lang kayo dito sa restaurant. Bago kang manager dito, no? Well, yes. Sabi ko na nga ba kayo palang pangit na ugali. Naririnig kita, ma'am, ha? Sorry, naririnig mo pala ako. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Kunin mo na lang yung order namin. Ay, teka lang, ma'am. Siyempre, respeto na din sana sa magarbo naming restaurant. Hindi ko talaga gusto yung mga suot nyo. Oo. Para kayong mga... Tsaka, kaya naman kami pumasok dito dahil kahit din naman namin magbayad. Sigurado kayo? Baka nga sabaw pa lang namin, di nyo na-afford eh. Grabe ka makapagsalita. Hindi naman. Siyempre, bumabase lang din naman ako sa itsura ng tao. Mukha kasi kayong walang pambili. Ano ba yan? Sana naman kahit, di ba, may pambili ka naman, di sana may pambili ka din ng damit mo. Maayos, yung elegant. Tignan mo nga ang itsura na ito. Ano mo to? Tatay mo? Kuya ko siya. Ay, sorry. Huwag mong pagsalita ng ganyan yung kuya ko. Kuya mo pala siya. Ay, kuya. Mukhang siya yung maraming pera. Bakit hindi ka na lang magpabili ng damit sa kanya? Hindi kasi ako sanay ng mga damit dito sa Maynila eh. Ganyan talaga pag mga balat kalabaw, no? Hindi sanay sa mga tela ng ng orange, ganon. Uy, ikaw nga sumusobra ka na. Huwag mo pagsalita ng ganyan yung kuya ko.
Nako. Alam mo ikaw, pwede na ako pagsalitaan. Kahit kailan sa buong buhay ko, di pa ako nabagsalitaan ng mga babababang tao. Kaya kung ako sa'yo, bago mo ako pagsalitaan, siguraduhin mo munang mataas ka. Ay, sa tingin mo, mataas ka na yan dahil manager ka. Of course. I have a car. I have my own house. And have a mini pool. Siyempre para sa mga chikiting, no? What? Excuse me lang. Okay. Di pa tayo ng iba. Ay, oo, kuya. Perfect decision yan. Kasi nadudungisan yung mga upuan namin, tsaka yung lamesa, oh. Tignan mo, ang gara na tuloy. Ang gusot. Kailan umupo dyan? Naging ganyan na yung itsura ng lamesa. Ay, dakdak ka ng dakdak dyan eh. Gusto mo tusukan ko ng tinidor yung bibig mo? Naku, ma'am. Hindi mo ba alam? Nakakilala ko yung may-ari ng restaurant na to. Ay, nako. Kayo talaga may hirap. Ang hilig-hilig gumawa ng kwento, no? Alam mo yung, kayo kung gusto nyo lang din gumawa ng kwento, magawa na lang kayo ng poetry sa Facebook ko. Post nyo dun. Huwag kayo gumawa ng kwento dito. Ikaw, naging manager ka lang. Akala mo kung sino ka ng mataas? Ha? Porket Well, may kotse ka? May bahay ka na with swimming pool? Well, hindi ko naman maaabot to, di ba? Oo. Kung dahil hindi ko sa afford. ugali mo. Di ba? Hindi ko naman maaabot to kung hindi para sa akin, di ba? Eh kayo, ano ba naabot nyo? Wala, di ba? Wala kang alam. Kaya ikaw huwag kang magsalita niyan, tatanggalin ko yung brace mo eh. Uy, ano ba kayo? Ikaw naman, ginaji ka naman masyado. Pinapalipat ka lang naman ng... Gusto nyo doon kayo sa kabilang restaurant, baka tumanggap sila ng mga kagaya nyo doon. Total, cheap naman din yung mga tinda nila doon. Grabe ka mong maliit ng tao. Social climber ka lang naman. Tara na nga kuya, umalis na tayo dito. Nakaka-bad trip ng tao na to. Ginalis na. Magre-reklamo ako sa may-ari nito. Tara na. Ang dalansa nyo. Saan ba kayo galit? Tandaan mo tong araw na to. My God! Poor people. Poor brain. Ay, nako. Tumatawag. Hello? Yes, eto nga. Ay, bakit? Hala! Promotion ba to? For promotion? Okay, sige. Pupunta ako agad. Okay, sige. Bye! Promotion? Okay. Sige. Hi, sir! Andito na ako. Bakit ako pinatawag? Ay, alam ko na. Siguro promotion ko ngayon. Oh my God! Ang tagal kong hinantay itong pagkakataon na to. Alam niyo, sir, ready na ako dyan sa promotion na yan. Kasi tagal ko na nagtatrabaho dito. Mga 1 year. Ganun. Pero, Sige. sir, deserve ko yung promotion na yan. Kaya, Okay, may ano tayo mag-usap ha? May kakausapin lang ako. kausap pa lang. Sir! Ay. Miss Hazel. Teka! Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit kanya yung tsura mo? Miss Hazel. Kami lang naman yung nakabili ng restaurant na to. Oh my God! Masyado ka namang nagpapatawa, kuya. At kami na rin ngayon ang may-ari ng magandang Teka, sandali lang naman, sir. Wala naman kasing dumating na balita sa akin na binili nyo na yung restaurant na to. Ano kayo nakikipaglokohan? Alam mo, Miss Hazel, kaya naisipan namin bilhin tong magandang restaurant na to. Dahil sa panglalait mo sa amin.
Alam mo, Mr. Kuya, kung ako sa inyo, huwag na kayo maglaro. Huwag na kayo ano dyan. Nakakainis. Yan po talaga kayo umupo sa upuan ng boss namin dito. Ang kakapal talaga ng mukha nyo kahit kailan. Bago magsalita, pwede pakinggan mo muna yung mga sasabihin ko. Ayoko nga. Bakit kita papakinggan? Hindi naman kita boss, di ba? Boss-bossan ka lang naman dyan. Batong tao na to? Guard! Guard! Palabasin nyo nga itong tao na to! Ay, nako. Ibang klase talaga itong babae ito. Kakairita? Guard! Guard! Ang lakas man trip ng tao na to, oh! Nakakainis? Ay, kuya, andyan ka na pala. Ay! Nandito na naman kayo? Yes. Teka lang, ano ba to? Naguguluhan ako eh. Ano bang trip yung dalawa? Ikaw na nga magpaliwanag sa babae ito. Oo nga. Ikaw na nga magpaliwanag kasi hindi ko maintindihan ng tao na to eh. Hindi ko maintindihan kung ano takbo ng utak niyong dalawa eh. O sige kuya, ako nang papaliwanag. Naalala mo nung nilait-lait mo yung kuya ko sa harapan ko? Of Lait course! kami? Naalala ko yun. Tanda ko yun. Alam nyo nga, napapanaginipan ko nga kayo. Ikaw nga. Manners, be. I'm talking. Baka kayo. Kailangan nyo na manners sa katawan. Tignan nyo nga, oh. Upuan ng boss namin yan. Inuupuan niya. Ay, nako, Miss Hazel. Hindi ka talaga naniniwala. Ano bang dapat kong paniwalaan? Pumunta ka ngayon sa boss mo. Dati. Tanungin mo kung sino nang may-ari. Ay, ayoko. Pupunta pa ako sa kanya. Pakitaan nyo ako ng evidence na kayo talaga may-ari ng restaurant na to. Pakitaan nyo ako. Kuya, paano na nga? Kita mo na sa kanya yung proof na tayo na yung may-ari ng restaurant na to. Wait lang, wala akong salamin eh. Pwede ba mahiram yung salamin mo? Sige. Hindi ko mabasa eh. Ay! Teka lang, ang labo eh. Oh my God. Oh my God! Seriously? Seryoso nga pala talaga kayong dalawa. Alam nyo, ganito lang talaga ako. Para biro talaga akong tao. Oo. Alam nyo, minsan talaga, may mga tao talagang hindi perfecto, di ba? Lahat naman ng tao nagkakamali. Alam mo, Miss Hazel, maawa pa sana ako sa'yo. Nagbalak pa sana kitang pagtrabaho dito sa restaurant na to. Ganun na nga. At napag-desisyon na namin ng kuya ko na I don't think you deserve a promotion. Uy! Ano ka ba? At saka nga pala, baka mamaya nagtataka ka kung paano namin ibili itong kumpanya na to. Oo nga, paano nga ba? Hindi mo lang alam, Miss Hazel, na isa kami sa pinakamayaman doon sa probinsya. Yes. At naalala mo yung sinabi ko sa'yo na kilala ko kung sinong may-ari ng restaurant na to. Hindi ka naniwala. Mas lalo mo pa kaming minaliit na kesyo mag-post kami ng poetry na lang sa Facebook. Eh, alam nyo, ma'am, sir, pagpasensyahan nyo na ako. Huwag nyo kong tanggalin dito sa trabaho. Alam nyo, dito na ako tinubuan ng puting buhok sa restaurant na to. At napag-usapan nga pala namin ang kuya ko na sa lahat ng mahahawakan naming restaurant at kasosyo namin sa restaurant, ipapa-blacklist ka namin. Uy, huwag naman. Pare-pares lang naman tayo tao. Pare-pares lang tayo nagkakamali. Kaya, Ay, bakit naman papa-blacklist? Napaka-demons nyo naman. Alam mo, Miss Hazel, kilala kami sa probinsya, pinakamayaman doon. Tsaka kilala rin kami ng mga tao doon kung gaano kami kabait sa aming mga nasasakupan doon sa bayan na yun. at hindi kami maluho. Kung anong nakikita mo sa amin, ganun kami. Hindi namin kailangan ng magarbong kwintas, magarbong relo, magarbong damit para lang tawaging mayaman. Ay, ma'am, sir. Pasensya na.
Hindi Pasensya. namin kailangan ng pasensya mo. Makakaalis ka na at you're fired. Alam ko naman dun yun mapupunta eh. Makakaalis ka na. Pwede dumaan. Masikip eh. Ay, nako. So ano kuya, kailangan ko na munang umalis dahil may mga asikasuhin pa ako. At ikaw na bahala dito sa bago nating restaurant. Sige, ako nang bahala dito. Sige kuya. Magagawa ko pa sana siyang patawarin pero talaga na matikas siya sa ganong pag-ugali niya. Sayang.